Una po sa ating mga balita, posibleng maranasan ng bansa hanggang Hunyo ang epekto ng init na dala ng El Nino phenomenon. Kaya naman ang mga ahensya ng gobyerno puspusa ng paghahanda, maging ang mga kampo ng militar ay pinagtitipid na din sa paggamit ng tubig. Ang seto ng balita mula kay Clazel Pardilla live. Angelique, narating na ng Pilipinas ang peak ng El Nino pero babalaan ng Pag-asa, posible pang humaba yung mararamdaman na epekto nito. Narating na ng bansa ang peak ng El Nino ngayong Pebrero pero sabi ng Pag-asa, ngayon at sa mga susunod na buwan pa lamang natin mararanasan o mararamdaman ang land impact o epekto nito sa lupa. Baka po mag-prolong, may possibility po, posibleng mag-prolong yung dry condition natin. Dahil po dun sa lag effect, na late effect pa na residuals ng impact ng El Nino, and then yung impact ng pre-developing La Nina by end of June, nakikita pa rin po natin na meteorological drought conditions. So meron pa din pong malaking reduction sa tubig ulan. Dahil dito, taya ng Pag-asa, posibleng umabot hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa Northern Luzon at Metro Manila pagdating ng Abril hanggang Hunyo. Pinag-iingat ng Office of the Civil Defense ang publiko dahil mapanganib ito sa kalusugan. Medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. So, again, the key is hydration. No? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Samantala, Angelique, mula 41 probinsya na inaasahan na makararanas ng mahina at madalang na pag-ulan ngayong Pebrero, lolobo ito sa 80 probinsya sa bansa, yung makakaranas ng mainit na kondisyon at tagtuyot o tinatawag na dry spell o drought sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang dyan yung Abra, Apayao, Aurora, Bataan, Lanao del Norte, Sulu at Tawi-Tawi. Kaya naman sa harap ng banta ng El Nino, inatasa ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mga pinuno ng bawat kampo ng militar sa bansa na magtipid sa tubig. Pinaayos niya yung mga taga sa linya ng tubig at dapat i-recover yung mga nasasayang na tubig na maaring makadagdag sa water supply. Whole of a nation approach ang panawagan ng DND sa pagtugon sa El Nino. Kaya naman ang MWSS sinisikap din na bawasan ang system losses na 150 million liters per day. Sa ngayon ay tiniyak ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila. Angelique? Okay, medyo malaki-laki yan, 150 million cubic meters of water ang nawawala every day. Tama ba yan? Angelique, ayon sa MWSS, nasa 150 million liters ng tubig ang nasa sayang o nawawala kada araw dahil yan doon sa system losses. Ito, Angelique, yung mga tubo na mula sa Angat-Dang papunta sa mga water concessionaires. Masyado na kasing matatanda yung mga tubo niyan, kaya nasira na rin. Pero puspusa naman ang pag-aayos ng MWSS kasama na yung mga water concessionaire at nakapagkumpuni na nga at nasa 50 million liters per day na yung nasalba. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.